Okay, good morning. Baka pwedeng anyayahan yung mga naandun. Dito tayo sa gitna. Oo. Hanggat wala yung may-ari, tayo muna. Oh, wala pa sila eh. Di kayo muna dyan. Ano? Ayan. Okay, good morning. Kalagitna na halos ng October. Ano? Halos bumapasok na tayo sa malapit ng magkalahati. Ang bilis. Diba? Ayan, magbe-birthday na naman. Pati ako magbe-birthday. Parang ayoko nang mag-October. Maraming birthday celebrant ng October, ano? Pero hindi na kasi nagbibigay eh. Nalilimutan nating hingin sa HR yung may birthday. Pero November na, ano? Para hindi nyo malaman ang birthday ko. Ayan, so napakaraming festival, ano? Natapos ang nagkarlang, Anakalang Festival, Anilang Festival. Ngayon naman ay merong Balik Tanaw, Fiesta Tanaw sa Louisiana. Ayan, nung 2 linggo, palibas at wala ang gobernador, ay tayo po ang kumatawan doon sa 2 festival na naganap. Halos araw-gabi na andun tayo sa Mayhay at saka nagkarlang, ano. Kulang na lang ay doon tayo tumigil sa panahon ng festival. Pero maganda naman, ano, kasi ito ay showcase ng bawat talento, galing, history at kultura ng bawat bayan. Ano po, na kung saan nare-revive, na napapaalala sa atin yung mga nakalakihan natin, nakagisnan na ngayon ay halos nawawala na dahil sa mga gadgets. Ano po, dahil sa mga makabagong invention. Hindi na natatandaan ng mga batang sumisibol ngayon. Yung mga nakalakihan, lalo na yung larong Pinoy. Diba? Mga larong Pinoy, mga Chinese garter, bending, sipambola, siatung, ano, ayan, hindi na yung nilalaro ngayon. ML na lang. Puro ML. Puro mga nasa gadget na lang, ano, puro nasa cellphone. Ilang panahon lang, ano, ilang buwan lang, mag-aanilag na naman tayo. Actually, nagmi-meeting na ang committee ng anilag. Meron ng mga patawag yata, kung hindi ako nagkakamali. O mag-uumpisa na. Ano, nagpapatawag na, no? Mag-uumpisa pa lang. Ayan. So, napakabilis, ano? At hindi natin hindi natin makikita. Mamaya, nagpa-practice na tayo ng mga Christmas, yung mga sayaw sa Christmas, yung mga contest, mga iba't ibang sayaw ng cluster. Kaya napakabilis ng panahon, ano. May mga pastor dito. Pastor Dave, correct me if I'm wrong. Yung 1,000 taon sa atin ay 1 araw lang sa Diyos. Tama. Biblical po yan. Yung 1,000 taon sa atin, 1 araw sa Diyos. Kung hindi ako magkakamali, ang nabuhay ng matagal ay si Matusalem, 900 plus years. 969. Ganda ng dulo, ano? 69. 969. So, can you imagine kung nabuhay ka ng 100 taon dito, kung naka 100 years ka at may nakaka 100, nabibigyan nga ng centennial o centenarian na award, ano? Kung ikay nabuhay ng 100 years, kung ang 1 taon, ang 1 araw sa Diyos ay katumbas sa atin ay 1,000 taon, wala ka pang 1 araw na nabuhay. Tama ba, Pastor? Wala ka pang 1 araw na nabuhay. Biblical po yun. You can ask Pastor Dave. Hindi ko lang tanda. Hindi ako matanda yun sa mga verses, pero yun po ay biblical na yung 1,000 years sa tao sa panahon natin, that is equivalent to
1,000 o 1 day sa Diyos. Sa tala orasan. Ano po? Kasi meron ding tala orasan ng Diyos na sinusunod. Ano po? Kaya yung 1 day sa Kanya, 1,000 taon sa atin. So imagine kung nabuhay ka ng 100 years, wala ka pa dun sa 1/4. Wala ka pa dun sa 4 na bahagi nung tala orasan ng Panginoong Diyos. Kasi 1/4, di dapat ay 250 plus years kang nabuhay. So kung 1 taon lang o 100 years lang, kumbaga sa timbangan, guhid ka lang. Okay, inaanyayahan natin yung ating mga kasamang manggagawa, kasamang empleyado na dito na tayo. At Pastor, ewan ko kung anong verse sa Bible yung ultimo buhok ng tao ay bilang ng Diyos. Matthew 10:30. Na ang buhok ng tao, normal yon kasi linikha nga tayo ng Diyos. At least alam niya, yung buhok natin bilang ng Diyos. Literally, pwede niyong mabasa yan sa Mateo 10:30 na andun. Yung iba, tanungin niyo si Pastor. Hindi ko sa ulado yan. Okay, para po tayo magsimula na. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Nais nating tawagin si Pastor Dave sa amin pong opisina dahil ako'y naka-charge sa Moral Development Office. Siguro, sa isang yung haba ko dito sa Kapitolyo, baka nakaka-7 opisina na ako na pinanggalingan kung saan ako napapalagay. Okay, tawagin natin si Pastor Dave para sa pag-uumpisa natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Opo, ang sagot po natin ay mas mabuti kaysa dati. Okay. Ulit po, kumusta na po kayo? Mas mabuti kaysa sa dati. Okay, again, kumusta na po kayo? Mas mabuti. Yung pinakamalakas po, kumusta na po kayo? Mas mabuti kaysa sa dati. Okay. So we used to say, kapag kinukumusta daw po ang isang tao, minsan doon mo malalaman ano ang kalagayan ng kanyang buhay. May hindi sasagot, may titiin sa itaas, merong, tataas ang kilay. In a way, kung gusto mong malaman daw ang kondisyon ng isang tao, kumustahin mo siya. And in mental health, because tomorrow we will celebrate the World's Mental Health Day. We will celebrate the Global Mental Health. At alam po natin, ito po yung isang bagay na isinabatas, lalo na ngayon po sa DepEd, magkakaroon ng tinatawag na OKI o yung Oplan Kalusugan ng Isip. Because we believe na ang utak o ang ating brain ay ginawa ng Diyos to protect everything in our lives. Ang ating utak ang pinapasukan ng lahat ng positibo, negatibong bagay at iyon ang magpapatakbo sa ating buhay. And that is why today, sa ating pong flag raising, napakaganda na unahin po natin ang mensahe ng ating Diyos na lumikha sa atin. At atin po itong babasahin dito po sa Awit 23. I believe some of you very familiar with the Song of David, Si David po ay nagsulat ng Awit 23 because this song is the song of gratitude sa proteksyon at guidance ng ating Panginoon. Babasahin ko muna po sa Tagalog, and the word says, ang awit ng pastol. Si Yahweh ang aking pastol, hindi na ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin ako'y inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pakinggan niyo po ang dalawang last verse. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Last verse, in verse 6,
Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananalangin. And the Lord will bless the reading. Ito pong awit na David na ito ay may malalim na hugot. No po? Siya ay umaawit sapagkat si David, this song is a metaphor. Metaphor po between God and His people. Kaya po pinakilala ng Diyos sa pamamagitan ng awit na ito na siya ang ating pastol sapagkat ang isang pastol ay kailangan ng kanyang tupa. Pakitignan nyo nga po yung katabi nyo. Yan, tayo po ang mga tupa ng Diyos. Ano po? Alam ko po, ba't kayo nagre-react? Dito na po kayo tumingin. Mamaya po, i-elaborate natin, no? Alam nyo ho ba, napakainam na kapag meron kang kinukumusta, bukod sa sinasabi niyang mas mabuti kaysa dati, nakarinig na ba kayo ng taong nagsabing, wala na akong hahanapin pa? Wala na akong hahanapin pa. Pag pinag-usapan ng pamilya, may narinig na ba kayong taong nagsabing, ako, yung pamilya ko, wala na akong hahanapin pa? May narinig na po ba tayong tao pag pinag-usapan yung trabaho niya, sasabihin niya, ako sa trabaho ko, wala na akong hahanapin pa. And I will understand you. Pag sinabi mo na, parang madalang lang yung nagsasabing, wala na akong hahanapin pa. Pero kung nakinig po kayo kanina, dahil may exam po, may pa-exam po ang EPCS mamaya yata, no? Ay, yung pong ibig sabihin ng wala na akong hahanapin pa, that is the very plan of God to us. Kasi sabi niya, ako ang inyong pastol, wala na kayong hahanapin pa. The Lord is my shepherd. Sabi ni David, I shall not want. Sa ibang translation, the Lord is my shepherd, I have everything. Sa ibang translation, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Wala na akong hahanapin pa. Napakaganda po na malaman natin that there are two kinds of people na nabubuhay sa mundong ito. Out of those 8 billion more than people in the world, 2 klase lang po ang taong nabubuhay. If we will going to understand this metaphor that the Lord is our shepherd and we His people will lack nothing. Tingnan niyo po, in creation, nung nilikha po ng Diyos ang tao on the 6th day, inuna niya sa first day, inuna niya sa second day, third and 5th day, ang lahat ng pangangailangan muna ng tao. Kumbaga sa atin, inuna muna niya yung ating kakainin, iinumin, dadamitin, yung sweldo natin, yung 13-month pay natin. Wala po akong binabanggit. Pero lahat po, mapapansin nyo, during the creation, God prepared all the needs and the wants of His people. Kaya nga po, 2 klase lang po ang taong nabubuhay. If we were going to understand God is our shepherd, we shall lack nothing. Wala na tayong hahanapin pa because God gave it already. Everything na papangailangan natin. Merong 2 klaseng tao. Why God nagkatawang tao siya para iligtas ang tao? Dahil yung kanyang mga tupa, may isang natagpuan na at may isang nawawala. So there are 2 kinds of people living in this world. Those who are lost and those who are already found. Tingnan niyo po uli yung katabi niyo. Palagay niyo, nasan sila? Sa natagpuan na o sa nagwawala, nawawala o naliligaw pa? Sabi nila, when I am talking in a life coaching seminars, sabi nila, Coach, yung anak ko ay parang isang black sheep. Narinig niyo na po ba yung black sheep? Sino nakarinig na ng black sheep? Actually, wala pong totoong black sheep. Meron na ba kayo narinig na itong anak ko ay isang problem child? Actually, hindi totoong may problem child. There are just child with a problem. Walang totoong black sheep. Siguro ang totoo, siya ay tupa, wala nga lang siyang pastol. Wala lang siyang pastol. Kaya mapalad po tayo dito po sa Provincial Government of Laguna headed by our own Governor Ramil Hernandez, of course, our admin, Atty. Dulce. Ito pong ating mensaheng ginagawa before the flagship
o flag raising is a way of our shepherding. Shepherding our people para magsimula tayo ng buong linggong ito, at least may guidance tayo at protection ng ating Panginoon. Si Yahweh ang aking pastol, as I end, hindi na ako mangangailangan pa. Last question, bakit may mga taong nangangailangan pa? Bakit may mga taong hindi pa nila masabing nasa akin ang lahat? Simply because hindi mo pa pinapayagan ang Diyos na pastulan ka. Hindi mo pa pinapayagang gawing ang Diyos na shepherd ng buhay mo. Kapag ginawa nating pastol ng buhay natin ang Diyos, surely goodness, sabi ng verse 6, and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Tingnan niyo po ang pangako ng Diyos kapag siyang ginawa nating shepherd, kahit sa habang buhay, doon sa kabilang buhay, we will dwell in the house of the Lord forever and ever. Nawa sa araw po ito, maging panalangin natin, gawin nating pastol ng ating mga buhay ang ating Panginoon. Kasi kapag ginawa natin siyang pastol, hindi na tayo mangangailangan pa, nasa atin na ang lahat, hindi po tayo magkukulang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, nag-giveaway si si Pastor. Pero next time po, dun sa mga mag-host, ang automatic na po yun, ang prayer po dapat ay yung Moral Development Office. Kasi nagdodoble tayo, time consuming. So, mag-giveaway na tayo sa kanila. Pero but this time, nag-giveaway sila. Pagbibigyan natin, yung naghanda ngayon ng panahon. But next time, sa lahat po ng mag-host, ang official na pong mananalangin ay yung Moral Development Office, para tuloy-tuloy at isa lang yung ating panalangin, Mahirap maging dalawa. Baka tayo lumampas. Okay, Pastor, maraming salamat. Ayan. At yung tupa, maganda yon. Huwag lang, iba naman yung anak ng tupa, Yeah, pero hindi pa rin masama, Pastor, kasi yung tupa kasi identify dyan na ito yung maamong tupa na nasa panig ng Diyos. Kaya kung kay anak ng tupa, medyo nagkaroon lang ng pangit na konotasyon, Pero yung tupa kasi nagsisimbolize doon sa pagiging maamo na lingkod ng Diyos pag sinabi kang tupa. Okay, magandang umaga po. Maraming salamat. Pwede bang palakpakan natin si Pastor Dave sa napakagandang pagkain spiritual ngayong umaga. Siyempre, yung aming tanggapan, ang Moral Development Office. Ang mangunguna po ngayon ay ang Provincial Population Office Clinical Services sa pangunguna po ng kanilang pinuno, Dr. Jed Dagsan. At ang magpapadali po ng programa ngayon, meron ba itong palugaw? Wala. Kala ko may palugaw na naman. Pwede rin naman. Palakpakan natin si Binibining Aleli Guarin. Registered midwife. Acting admin officer. Binduga, wala. Ayun. Thank you, sir. Maraming salamat po kay Pastor Javier. Tuwing Monday, inspirasyon ko pag nagsasalita ang moral dito. Maganda yung mo ngayon, spiritual pagkain. So, magandang umaga po sa ating lahat. Taas po ang kamay. Ayan. Salamat po. Ang Provincial Population Office Clinical Services ang magpapadaloy po ng ating programa. So, una po, tapos na po ang ating Civil Service Month. Gusto ko pong i-congrats ang bawat empleyado sa nangyaring mga contest at iba pang mga nangyari. Siyempre po, nagpapasalamat din ako, at ako pa rin po yung first level representative ng ating Kapitolyo. Maraming salamat, lalo tigit sa aking mga kapwa-kawani na patuloy na nagmamahal po sa akin. Thank you so much. Ayun. Sa pagdaloy po ng ating programa, ang una po ay ang panalangin ni Luz Dominda
Mariano. Siya po ay naka-assign sa Los Baños. Susundan po ito ng Pambansang Awit ng Pilipinas ni Joseph Bacsacra, Administrative Aid 2. Panunumpa ng Katapatan sa Pilipinas ni Binibining Jaya Francesca Custodio, RM Nursing Attendant 1. Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno ni Binibining Jenny L. Maloles, Midwife Nursing Aid Casual. Ang kredo ng Laguneño ni Binibining Lourdes Garcia, RM Midwife 2. At ang pag-uulat po sa ikalawang yugto ng ating programa ay si Dr. Jed Dagsan, ang aming pong pinuno, OIC Medical Officer 3. Ang sumusunod po. Magandang umaga po ulit sa atin. Tayo po ay manalangin ulit. Panginoon, itulot mong dalhin ang iyong biyaya, kapayapaan at kaayusan sa lugar ng aming trabaho. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sa mga kakayahang kaloob mo sa amin. Pinangangako po namin na gagamitin ang lahat ng ito nang nanaayon sa kalooban mo. Pagkalooban mo po kami ng lakas at sipag. Pagpalain nawa ang gawa ng aming mga kamay. Basbasan mo ang aming mga binabalak at ang mga gagawing iniaatang sa amin upang lahat ng ito ay maging karapat-dapat bilang papuri sa iyong kalooban. Sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan, pangalagaan mo kami at loobin datna ng aming ligtas ang aming mga kapamilya. Sa ngalan ni Jesus, dumadalangin kami sa iyo ng may pag-ibig at pasasalamat. Amen. Halina't sabay-sabay po nating awitin ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Sa ko'y buhay, lumang hinigang, bukalang muli, sa manlulupin, iwasisig, sa lahat sa simulan, sa kami ang mga, sa munda'y na, ang isa buwan ang ako'y ay dahil, Taas po natin ang kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng watawat ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisang, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanan makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin kong maglingkod at tapat ng mahusay. Dahil dito, ako'y papasok na maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gabit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ng pakikitungo sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalaan at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hingi at tatanggap ng suhol.
Sisikapin ko madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap niyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa kredo ng Laguneño. Ako ay taga Laguna na sumusumpang tataglayin ko ang tatak ng isang tunay na makadiyos na Laguneño. Ikinararangal at pinagmamalaki ko ang maging isang Laguneño. Hindi ko tatangkain dungisan ang karangalan ng aking lalawigan. Hindi ko ipagpapalit sa dayong kultura ang nakalulugod na kulturang aking kinagisnan. Ipagtatanggol ko ang likas na yaman ng aking lalawigan laban sa mapangwasak na gawi at asal. Sisikapin kong maging instrumento ng pagkakaisa, pag-unawaan at pagmamahalan. Ang lahat ng ito ay gagawin ko hindi sa paghahangad sa pansariling pakinabang, kundi upang maging magandang halimbawa at pamana sa susunod pang salinlahing Laguneño. Sa ikalawang pagdaloy po ng ating programa, ang aming pong napakabait at supportive na OIC Department Head, si Dr. Jet Idagsan. Salamat, Arely. Sa ating mahal na Governor Ramil L. Hernandez, Vice Governor Atty. Karen Agapay, at ang ating Provincial Administrator Atty. Dulce H. Lebanal. Isa pong mapagpalang umaga sa ating po lahat. Kami po ang Provincial Population Office Clinical Services. Natasa pong magsagawa ang conduct po ng ating lingguhan na flag ceremony. So ito pong aming report ay naman po ito, parang pinaka-overview po namin mga programs, projects, activities sa aming tanggapan. So simulan po natin. So next slide po. So ano po ang aming mandate? So implementation of cancer prevention, maternal and child health, family planning and reproductive health, and other related health programs. Next slide. Next slide po. Sige. Okay, so for our mission and vision, so vision po namin is we envision in increasing in numbers of God-centered families, responsible parents, physically secure children, all productive in the community. We also envision the revival of magandang kaugaliang Pilipino. Next slide. For our mission, we uplift the quality of life of every Filipino family by providing information, education, counseling, and service of cancer prevention program, natural family planning program, and reproductive health. Maternal health integrating the program with other developing programs of the province. Next slide po. So ito po yung aming mga basic programs sa aming pong tanggapan. So cancer prevention program. So cervical cancer prevention and pap smear PIA. So yung aming tanggapan o ahensya ay isa sa mga nungunang tanggapan na nagsasagawa ng ganito klase pong cancer detection prevention program. So yung cervical cancer po, yung pap smearing po, and VIA po, ay isa sa mga namin po, programs po ng aming tanggapan. Next slide. So ito po yung mga pictures na pinaperform na aming mga staff regarding po sa pap smear and VIA. Yung VIA po, so yun po ay suka na ina-apply sa cervix ng pasyente habang salamat.
So iba pa namin progress in breast cancer prevention. So breast examination and consultation. So may mga pasyente po kami na pupunta sa aming klinika. So in-encourage po namin sila mag-breast examination para malaman kung sila ay nagkakaroon ng mga bukol sa kanilang mga breast. So pag hindi marunong ang isang pasyente, tinuturuan ng aming mga staff kung paano sa gawa ang breast exam. Ang aming po laboratory, so meron po kami diyang aming pathologist at aming lab technician. So dito po namin pinaprocess yung mga pap smear na kinukuha namin sa aming mga bawat clinic sa iba-ibang aming municipalities and cities. So for our other programs, maternal and childhood prevention program, so nagkakonta kami prenatal check-up sa mga buntis na malapit ang mga anak at postnatal check-up ng mga nanganak na, breastfeeding lectures sa maternal, child, and health, pregnancy and menopause. So ito po yung mga pictures po na aming mga activities po regarding po sa program na yun. Ito po sa mga clinics po namin pag mayroon po mga pasyenteng nagsisilip ng consultation. So nibibigyan namin po sila mga kung paano about sa caring ng mother and child, yung welfare. So, isa pa namin program is about natural and artificial family planning program and responsible parenthood and reproductive health. So, nag-dispense po kami ng pills, nagkabit po kami ng IUD, inject po kami ng tape na tinatawag DMPA, then yung aming PSI, yung ita tinatawag. Then tuturuan din po lang sa natural family planning about fertility awareness-based methods and artificial family planning methods. So ito po yung mga sample pictures po namin. So meron po dyan nag-i-inject po ng depo, nagkakabit po ng IUD. Yan po. Ito po isa pa pang picture. Ito po yung yung pinta to PSA na tinatawag. So yung mga programs, special services. So nagbibigay kami ng medical consultation sa aming mga clinics, tapos tuli every summer po. Then ang office po namin ang isa sa mga tinatap ng pag mayroong sufficient tama kalaban sa ating governor. Tapos, employee wellness program. So, mga consultation po, pag may pumunta ng mga walk-in patient, so, nag-provide po kami ng consultation. Oops. Ito po yung mga ng issues po ng medical missions po. Ito po. Last na condition week po natin ng ating Kapitolyo. So ang inyong likod isa sa mga nag-contact po ng ledger tungkol po sa prostate gland po para sa ating mga kalalakihan na empleyado. Tapos po meron din po tayong Zumba ng panahon na yon. Ito po yung post-Women's Month. So, after ng Women's Month, nag-conduct din po tayo ng lecture tungkol sa menopause saka sa human papillomavirus vaccine po. So, ito po yung mga staff po namin at personnel ng aming tanggapan. Ito po yung mga personnels po.
Susunod po namin ito na may isang video presentation about po sa aming programs and activities sa aming tanggapan. Yung video po, sir. Session po. May technical problem lang po. Ito na po. Serbisyong tama ang kailangan, kausayan at galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal, at akala ang maglingkod sa ating lalawigan. Si Ramil Hernandez ay may mabuting kalooban, at kahit na sino ka pa ay hindi ka iiwan. Husay niya sa paglingkod ang inaalay ni Ramil sa inyo sa Laguna. Di ka mag-isa, serbisyong tama ang nakalaan sa inyo. Dito po natatapos sa aming presentation. Yung aming mga personnel po, punta din sa harapan. Tara sumama ka, ng mahirap abutin ang katulad, kagandahan ng Laguna. Sa kanilita, tignan na tawag na Kung po anong attorney Labanal po. Dito po tayo sa harapan. Kasi Ma'am Kalina rin po. Ma'am Kalina rin po. Ang aming pong tanggapan ay nagkaan po. Nagsiselebrate po na yung 58 founding anniversary po noong October 2 po. So, nag-coincide po sa aming vlog Dr. Bagamaswat, dito po tayo. Sumama ka, ng mahirap abutin ang katulad, kagandahan ng Laguna. Saan makikita, nagkagandahan ang tawid na nakakapanga. Lawang buksong-buksong linis, mabubig na doon, isang lawang walang katulad sa Pilipinas. Okay, wala mo nang alas ha, hindi pa tayo tapos. Ayan, hindi pa tayo tapos. Medyo nauna lang yung picture taking. Okay? Wala kong taga-age. Oo, dapat inabot. Okay. Ayan, nanibago kayo, nauna yung picture taking. Okay lang yun. At sinagising tayo lahat, Kala nyo kasi mag-uuwi na. Okay, muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Palakpakan naman natin ang Population Office Clinical Services. Sa panguna ni Dr.
Jed Dagsan at siyempre yung buong puwersa ng clinical services. Ngayon naman, ayan yung kilalanin ko po ang mga department heads at unit heads ng ating pamahalang panlalawigan. Ang Attorney Dulce Banal, Ma'am Karina Macalos, Sir Rodrigo Basbas, Ma'am Teresa Nieva Riodica. Welcome back, Mayora. Ayan, amoy ko pa, amoy aeroplano. Engineer Maximo Uri, Sir Vivencio Malabanan, Sir Henry Halawig, Engineer Pablo Del Mundo Jr., Ma'am Rosalia Cortez. Ayan, kasi nag-retire na si Sec Frank, kaya siya muna ang humahalili pansamantala. Joy Pilen Bacanto, Ma'am Feli Cruz, Ma'am Michi Elbo, Dr. Jed Dagsan, yung nag-report lang ngayon, Ma'am Nelia Espino, Sir Marlon Tobias, Ma'am Pamela Jane Baud, Dr. Colegio Gascon, Ma'am, tama, Dr. Rosemary Sabado, Dr. Monet Bato, at saka yung iba pang taga-LU na naandyan din, Dr. Mary Grace Bustamante, Ma'am Lucia Almeida, Ma'am Mary Jane Corcuera, Sir Aldwin Sejo, Dr. Roda Valenzuela, Ma'am Maria Rowena Beatriz Inson, ayan, si Mang Mawen, ayan, medyo mahaba ma'am. Dr. Sara Salamat, Dr. Rene Bagamasbat, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Herma Formelosa, Dr. Rodolfo Villarin, and Dr. Hilson Balendo, Dr. Edgar Palacol, Dr. Margina Esporal, Dr. Maria Eloisa Inano, Dr. Peter Uy, and Dr. Maria Teresa Lapitan. Meron nung bang hindi natawag? Yung HR ang habulin nyo. Nagbasa lang ako. Sila may kasalanan kung ba't hindi kayo natawag. Okay, muli po, magandang umaga sa ating lahat. At ngayon po, sino yung tawagin natin? Si Dr. Gascon? Para po doon sa meron yata sila ipapresent. Yung iba po, kung kayo may ipapresent, automatic i-course through nyo muna kay admin. Ano po? Thank you, Sir Dennis. Good morning po sa ating lahat. Admin, good morning po. We are inviting everyone to witness the national games ng Association of Local Colleges and Universities na dinadaos this week sa Laguna Sports Complex. And for your information, meron din i-announce si Dr. Sabado Mamia sa lahat ng mga gusto makatapos ng kailang degree program. Now we are in the final stage para at least makatulong kami sa inyong lahat na gusto makatapos ng degree program sa under ng Provincial Government of Laguna. And last week, we attended the National Conference of the Commission on Accreditation for Local Colleges and Universities, and we were able to bag 3 major awards. Okay, the citation will be read by Ms. Jen. Please come over, please. Mga kasama ko. Dr. Sabado, Dr. Monet, Sir Blas, please join us. Ianas muna ni Dr. Sabado regarding sa details na kuwan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula po sa Laguna University, nais ko pong ipabatid sa inyo ang aming paniniwala na dapat ay unahin, kalingain at tangkilikin ang sariling atin. At dahil po sa paniniwalang ito, ay ang Laguna University po ay maglulunsad ng isang napakagandang programa para po sa ating mga kapwa-kawani ng gobyerno na hindi pa po nakakatapos ng kanilang 4 na taong kurso sa kolehiyo. Ito po ay libre para lamang po doon sa hindi pa tapos ng 4 na taong kurso. Ngayon po, kung naman kayo ay empleyado ng gobyerno ng Kapitolyo, at tapos na po kayo ng 4 na taong degree or course or program, maaari nyo rin pong i-avail ang program na ito. Subalit, kailangan nyo na pong magbayad ng tuition fee. Sa murang halaga, kung hindi po align yung program kung saan kayo nagtatrabaho. So, ang mga programs offered po ng Laguna University ay ang mga sumusunod. Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Tourism Management, Bachelor of Science in Entrepreneurship,
and Bachelor of Arts in Psychology. Yun lang po ang mga programang ini-offer para po muli doon sa hindi pa tapos ng 4 na taong kurso. Libre po ito at ang schedule po ay mula 5 o'clock ng hapon hanggang gabi, Sabado at Linggo po. Online po yung weekdays and then yung weekends po ay magre-report sa school every now and then. For more information and for your questions, you may visit Laguna University. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Thank you very much, Dr. Sabado. Before anything else, we would like to thank our good governor, Governor Ramil L. Hernandez, maging kay Admin Attorney Dulce Rebanal, kay Mama Carlos, sa lahat ng department heads for continuously supporting Laguna University. Kaya namin nakakabag kami ng mga awards. And the awards are... Magandang umaga po sa inyong lahat. So sa ngalan po ng Laguna University ay hayaan yung ibahagi namin sa inyo ang mga karangalan at awards na aming natanggap noong 16th Alcocoa National Conference on October 2 and 3 at the Manila Hotel. So ang una pong karangalan o award na aming natanggap ay ang 2023 Best Website Design and Management Silver Award. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Alcocoa po ang accrediting body for quality assurance ng local colleges and universities in the Philippines. So binisita po nila ang website ng lahat ng local colleges and universities sa buong Pilipinas at tayo po ay nakatanggap ng Silver Award, Best Website Design and Management, for setting up a visually appealing and informative website which contributed significantly in building and maintaining a positive institutional image and reputation. The Laguna University website conveyed its institutional values, achievements, and commitment to excellence. It became a powerful tool for community outreach and engagement and fostered a positive relationship between Laguna University and the community it serves. As this award attests, Laguna University demonstrated how a well-designed website promotes the vision, mission, and competitiveness of Philippine LCUs here and abroad. So that's Best Website Design and Management Silver Award. For the second award, we also received the Academic Excellence Award for significantly demonstrating excellence in education through their outstanding performance in as follows. Top 5 performing school in the board licensure examination for professional teachers in October 2022 and 100% passing rate in the board licensure examination for professional teachers secondary level in the January 2022. This special award is a testament to the proactive role of Laguna University in bringing Philippine LCUs at the forefront of higher education, indeed signifying an educational legacy worth emulating by other institutions of higher learning. At sa pangatlo pong award, Human Resources Development Award, for its dedication and commitment to promote the welfare of its personnel through its strategic HR intervention program, which led to the continued growth and development of the institution. Laguna University upheld the value of people as the most important investment in realizing its educational objectives, manifested in its consistent participation in the 2023 Alcocoa Capability Training. So dahil po dyan, nais po ang magpasalamat ng Laguna University sa lahat po ng departamento ng Provincial Government of Laguna sa pangunguna ng ating Governor Ramil L. Hernandez, ating Vice Governor Attorney Karen Agapay, at ang ating Provincial Administrator Attorney Dulce Rebanal. Marami pong salamat. So at this juncture, we would like to request the Attorney Dulce Rebanal here in front, our Provincial Administrator, Ms. Leia, and also Ma'am Karina Macalos for the photo opportunity.
Thank you very much po. Wala ba kayong mga kamay? Okay, mamaya tanungin nyo na sila habang nandito. Para hindi na kayo pupunta doon sa LU. Yung gustong mag-enroll, ano po, doon sa mga gustong makatapos ng 4 na taong kurso o yung degree, ano po, para matapos nyo. Kung kayo hindi pa nag-umpisa o second year o third year, pwede po kayong mag-inquire sa kanila, ano po. Ang luwag, di ba? 5 o'clock, Saturday and Sunday, and then online pa pagka weekdays. Okay, once again, palakpak po natin, Laguna University. Ayan. Ang pride of ng Laguna, pride nating mga kagatagang Pitolyo. At ngayon po, nais nating tawagin, to complete our Monday morning, palakpakan natin, Atty. Dulce Semanal para po kumatawan sa ating gobernador ng Lawigan ng Laguna, Governor Ramil L. Hernandez. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Morning po. Okay. Well, sa pangalan po, of course, ng ating Governor Ramil, I would like to acknowledge all our department heads, unit heads, assistant department heads, at syempre, ang ating talagang mahal na mahal ang ating mga kapwa-kawani sa pamahalang panlalawigan ng Laguna. Magandang umaga sa inyong lahat. Well, unang-una, nais nating i-congratulate ang PPO Clinical for all the accomplishments that they have done for the province. Dr. Jed Dagsan, Dr. Jed and the rest of the team, ang ating mga babae at lalaki na nasa PPO Clinical, thank you very much for all the support and for all the hard work that you are giving to your work in every single day. Alam natin na kayo nasa forefront in terms of talagang delivery of health services kasama ng ating PHO at ang ating siyam na ospital. Kaya maraming salamat for always being there. Alam ko, di ba, Dr. Rene, pag tinawagan nyo ang PPO Clinical, lagi silang nandyan, especially during the time of pandemic, sa vaccination, dyan sa Athletes Village, para dun sa ating isolation, nandyan kayo palagi. And for that, we are really thankful for all the effort that you have given the province of Laguna. At ramdam na ramdam natin, Aleli, yung inyong trabaho, at talagang napakasipag ng ating mga midwife na nandyan sa iba't ibang bayan. Doktora Makalalag, maraming salamat. At sa lahat ng ating mga doktor, Dr. Jed Dagsan, thank you for accepting the challenge of leading PPO Clinical. Napaka-soft-spoken ni Dr. Jed, pero kahit ganyan si Doc na talagang very low-key, alam natin well-accomplished ang PPO Clinical. Thank you very much. Palakpakan naman natin ang PPO Clinical. At syempre, we are really proud sa ating Laguna University. Ang Laguna University is now hosting the 12 National Games for LCUAA, and we had a very successful opening ceremony yesterday. 2 weeks lang yung preparation nila. In fact, sabi nga nila nung una ayaw nilang sumali, pero sila pa yung napili na maging host, and napakaganda ng preparations nila kahapon, and we are really very proud. So congratulations, Dr. Gascon, kay Dr. Sabado, kay Dr. Monet Bato, at kay Dr. Blas. Thank you very much. And to the rest of the team ng Laguna University, hindi tayo napahiya sa 22 participants coming from all over the Philippines ang mga school na yan. And really, congratulations. Congratulations din sa inyong awards na natanggap, Best Website Design and Management, Academic Excellence, and Human Resource Development Program. So nakikita na natin kung paano umangat ang university, ang Laguna University since 2006 nung ma-establish sila. Napakaganda ng development, yung progress ng Laguna University, at tayo talaga ay masaya for accomplishing all those awards at sa lahat ng mga nagawa ng Laguna University since 2006 until today. So sa inyong lahat na aking mga kapwa-kawani, God bless you and have a nice weekend, everyone. Weekend na agad. Have a nice week pala. Weekend na agad yan, ang aga kong mag-weekend.
parang iniisip ko na weekend. Pero have a nice week. Magtrabaho na tayo at Monday na ngayon ulit. Thank you!